Si XRP, isang sikat na cryptocurrency, ay muling naging sentro ng atensyon ng mga crypto traders at investors, lalo na po sa mga huling linggo ng taong 2024. Ang isang kilalang market analyst na si The Black Bull ay nagbigay po ng kanyang pananaw na maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa presyo ng XRP. Ayon pa sa kanya, si XRP ay maaaring bumagsak muli at umabot po sa presyong $1.50 o kahit 0.50 or 50 cents sa loob ng susunod na mga linggo. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin kung bakit po niya inisip na posibleng mangyari ito, pati na rin ang mga epekto nito para sa atin bilang mga investors or traders ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung bakit inaasahan ang isang pagbagsak ni XRP. Nito pong nakalipas na December 2024, ayan, ngayon po pala yan, ngayon kasalukuyang December 2024, itong si XRP ay nakaranas po ng matinding pagtaas ng presyo, kung saan ay umabot po siya sa $2.90. Ito po ay kanyang isang bagong 7 years peak. Pagkatapos po ng isang 105% na pagtaas sa loob lamang ng 8 araw. Ngunit tulad po ng inaasahan ay nahirapan po itong manatili sa taas or sa mataas na presyong ito at siya po ay bumangga sa isang matinding resistance, kung saan ay nagresulta po ito sa isang mabilis na pagbagsak ng kanyang presyo. Habang si XRP ay nakapag-recover mula sa pagbagsak na ito, hindi nito muling naabot ang presyong $2.90 na price peak. Sa halip, ang presyo po nito ay nag-consolidate sa pagitan po ng presyong $2 at $2.5. Kung minsan ay bumababa pa ito sa $2. Ang ma-analyst na si The Black Bull ay nagpahayag ng kanyang pananaw na si XRP ay maaari pong magsimulang mag-crash or bumagsak mula sa kasalukuyang presyo nito. Ayon po sa kanya, si XRP ay malapit ng bumagsak sa presyong $1.5 or $1.50 sa mga susunod na linggo. At hindi pa niya nakikita ang support sa $1.50 na magiging matibay. Sa kanyang analysis ay posibleng bumaba pa ang presyo ng XRP sa 0.50 or 50 cents. Isang presyo na naging malaking hadlang para sa asset noong taong 2022 at 2023 bago po ito makarecover nitong November 2024. Ngayon ay ano po ang nangyayari kay XRP sa pangkalatang market? Ayon po kay The Black Bull, ang pagbaba po ng presyo ni XRP ay malamang sanhi ng isang mas malawak na market correction. Hindi lamang po si XRP ang naapektuhan ng mga pagbabago sa market, pati na rin ang iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at Ethereum na may kasalukuyang pagtaas na mas mababa kaysa sa nakaraang mga buwan. Habang si Bitcoin ay umabot lamang sa 3.55% na pagtaas at si Ethereum ay 5.68% sa napagtaas sa buwang ito, si XRP naman ay nakaranas po ng 283% na pagtaas nitong nakalipas na November. At tila magpapatuloy na ito ay parang nagpapatuloy na magpakita ng mga fluctuations. Si The Black Bull, ayan po siya, ay nagsabi na ang pinakamahalagang support level para kay XRP ay ang presyong $2.2. Kung mabigo po si XRP na mag-hold sa price level na ito, maghahanap po ito ng susunod na support sa $1.5. Kung ang presyo po ni XRP ay magpapatuloy pababa, posibleng bumaba po ito sa 0.50 sa pagitan po ng Pasko at bagong taon. Ngayon ay ano po ang kahalagahan naman ng RLUSD na stablecoin sa lahat ng ito? Ang mga XRP holders ay may dahilan pa rin para maging optimistic, lalo na dahil sa mga inaasahang balita mula kay Ripple. Kasama sa mga bagong developments na ito ay ang launching po ng RLUSD na stablecoin ng Ripple, kung saan ay inaasahan po ng marami na makakapagbigay ng solid support sa presyo ni XRP.
Mayroon din pong mga nagsasabi na ang mga malalaking pagbabago sa regulasyon at ang posibleng epekto ng mga susunod na administrasyon sa US tulad po ng mga hakbang mula kay Pangulong Donald Trump ay magbibigay po ito ng pagkakataon para kay XRP na makabawi mula sa mga pagsubok. Maraming XRP enthusiasts ang nag-aakalang ang bagong stablecoin ay magdadala po ito ng bagong demand para kay XRP. Ito po ay dahil sa mas mataas na pagkilala ng RLUSD sa mga regulatory bodies. Kaya't maaari po itong magbigay ng kredibilidad at tiwala kay XRP bilang isang digital asset. Ngunit, gaya ng sabi ni The Black Bull, sa XRP ay nakakaranas po na ito ng isang consolidation phase at ang kasalukuyang bearish outlook nito ay hindi pa rin tiyak. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, makikita natin na ang balita na ito ay may malaking epekto sa ating desisyon sa pag-i-invest kay XRP. Ang mga fluctuations ng presyo ni XRP, pati na rin ang mga forecast ng analyst tulad po ni The Black Bull ay isang paalala na ang crypto market ay hindi palaging predictable. Kung sa XRP po ay magtuloy-tuloy na bumagsak, maaaring magdulot po ito ng panic selling, lalo na sa mga hindi handang maghintay at sumubok. Gayunpaman, para sa mga matyagang investor na handang magsagawa ng buy and hold strategy, maaari itong magbigay ng pagkakataon na makapag-accumulate ng XRP sa mas mababang presyo bago pa ito muling mag-rally. Ang ilan po sa mga long-term investors ay maaaring mag-opt na maghintay or maaari po nilang piliin na maghintay hanggang sa magtuloy-tuloy ang presyo ng XRP. Lalo na kapag si Ripple ay magla-launch or kanila na pong ilalabas ang RLUSD at kapag ang mga regulatory uncertainties ay naipaliwanag or nagkaroon ng maliwanag na nagkaroon ng paliwanag na patakaran. At ayan, ang masasabi ko po rito ay sa aking personal na opinion ay si XRP ay may malaking potensyal. Ngunit mahalaga na maging maingat at well-informed po tayo. Ang volatility ng crypto market ay hindi po nawawala at ang anumang pagtaas o pagbaba ng presyo nito ay maaari pong mangyari sa kahit anumang oras. Gayunpaman, ang mga developments po sa Ripple at ang possible integration ng RLUSD sa decentralized finance or DeFi systems ay nagbibigay po ito ng pag-asa na may magandang kinabukasan si XRP. Para sa mga traders at investors dito sa Pinas, ang pinakamalaga ay mag-aral po tayo. Mag-aral ng mga predictions at matutunan po ang tamang oras para pumasok at lumabas sa crypto market. Gamitin po natin ang mga technical analysis at huwag po tayong magpadala sa ating emosyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.